napuputo lang sinulid at naipon sa baba. For today's video, isa na namang comment ang ating sasagutin ngayon. Kung may comment kayo, kung kailangan gagawan ko ng video para maipaliwanag ko ng mahigit sa inyo ang aking sagot, gagawin ko. Alam nyo, maikli man lang itong tanong na to, pero kahit maikli, mahirap pa rin itong sagutin. Dahil kung kaharap ko pa kayo, may mga tanong din ako bago ko sasagutin ang inyong tanong. Pero kahit mahirap, sisikapin kong bigyang linaw ang inyong problema ng inyong makina. Teka muna, pakilala na tayo. Hello everybody! Welcome to my YouTube channel. Kung gusto niyo matuto about basic sewing, yung pananahing pangbahay, pwede rin panghanap buhay. Subscribe niyo ang aking channel, hit the notification bell para updated ka sa susunod ko pang mga video. Don't forget to like, share, and comment. Ako po ang inyong tutorial para sa basic sewing tutorial. Ito ang kanyang comment. Tingnan natin. Napuputo lang sinulid at naipon sa baba. Hindi pala siya nagtanong. Ikinikwento niya lang sa akin. Dahil hindi siya nagtanong, hindi ko rin ito sasagutin. Ikikwento ko rin sa kanya ang mga posibleng dahilan. Kayo rin, pakinggan nyo. Baka maranasan nyo rin ito. Kung napuputol ang sinulid at naipon sa baba, tanggalin nyo itong belt, kabitan mo ng sinulid, tandaan mo, bawat pagkakataon na magkabit ka ng sinulid, kahit maganda ang kondisyon ng inyong makina, ugaliin mong pakiramdaman ang bigat sa paghila ng sinulid na dumadaan sa thread tension. Dito, na nakababa itong preserver lifter. Kasi kung nakaangat ito, hindi mo ito mahigpitan dahil may pin ito sa ilalim na siyang magtutulak paluwag ng sinulid kung iangat nyo ito. Maliban na lang kung hindi gumagana ang kanyang pin. Subukan natin. Ito, nakataas ito. Hilahin natin. Napakaluwag. Kung ibababa natin, humihigpit. Dito ka mag-adjust kung gaano siya kaluwag o gaano siya kahigpit. Kaya kailangang ibaba mo ito para may control mo ang kanyang higpit sa thread tension. Iangat natin uli. Ayun, napakaluwag. Kung ibababa natin, humihigpit na ito. Pakiramdaman mo gaano siya kaluwag o gaano kahigpit. At yun ang palagi mong tandaan ng inyong makina. Kung humihigpit na hindi nakasanayan, luluwagan ninyo. Kung luluwag na hindi nakasanayan din, higpitan din ninyo. Hanapin nyo ang kanyang tamang higpit na kasanayan ng inyong makina. Pagkatapos, itulak nyo ito, isandal sa dingding para hindi ka nahawak ng hawak. Ganon din ang bobbin case. Bawat pagkakataon na maglagay kayo ng sinulid sa bobbin case, ugaliin yung hilahin ito ng paunti-unti at pakiramdaman nyo ang kanyang bigat. Hanapin nyo ang nakasanayan yung bigat. Gaano kasikip o gaano kaluwag. Kung sumisikip ito, tingnan nyo bakit. Baka sumisikip itong bobbin o sobrang luwag, baka may mga dumi dito sa ilalim. Pwede nyo itong tanggalin at linisin nyo. Kabit na natin ang bobbin case. Susugpitin muna natin ang sinulid sa ilalim. Ayun, nasungkit na. Lagyan ng tatahin. Ibaba natin ang pressure pot. Itulak natin muli. Isandal sa dingding. Ikutin mo sa kamay. Tingnan mo kung bakit naipon ang sinulid sa ilalim. Tingnan mo ang galaw ng sinulid. Kita mo?
tumatawid ito mula dito patungo dito sa kabilang gilid. Ulitin natin. Isa pa. Yun. Kung may ipon ng sinulid dito, ang kadalasan mangyari ay hindi makatawid itong sinulid mula dito patungo dito. At ang kadalasang dahilan ay dahil magaspang na ang bobbin case dahil sa sobrang luma, kinakalawang na. Minsan, meron ding bobbin case na mas mahaba ito dito ng konti. Kaya, masasabit ang sinulid pagtawid dito mula dito patungo dito. Hindi ito makatawid. Kaya, ang dapat gawin ay palitan itong bobbin case. Bumili ka ng bago, pero bago pa ninyo ito gawin, subukan mong tanggalin itong shuttle case. At linisin nyo na lang. Dahil natanggal naman ito, linisin nyo na lang. Tingnan mo, baka may naputol dito. Minsan mapuputol ito. Ito, matatanggal ito. Ito rin. Silip-silipin nyo. Baka may makita kayong hindi ka nais na mangyari dito. Ito rin, tingnan mo. Minsan mapuputol ito dito. Minsan dito rin. Kung talagang napuputol, palitan nyo rin ito. Matatanggal naman ito dito. May maliit itong screw ito. Tingnan natin. Ayun. Itong dalawang screw na to ang tatanggalin. Ito at ito. Subukan mong linisin itong bobbin case. Kung kinalawang, babasain mo ng oil at punasan yung maigi. O di kaya, steel brush mo. Linisin mong mabuti. Pagkatapos, subukan mong ibalik lahat. Paalala, huwag nyo itong linisin sa liha kasi lalong gumagaspang, lalong hindi makatawid ang sinulid dito. Steel brush o kaya pupunasan lang ng maigi o ihasa mo sa tela pagkatapos mababasahin ng oil. Ibalik na natin. Sa pagbalik nyo ng screw dito, kung masobrang sikip, huwag nyo pilitin kasi baka namali ito pagkabit. Kailangan tama lang ang kanyang sikip. Huwag nyo masyadong higpitan. Sa pagkabit ninyo ng bobbin case, kailangan ang sinulid ay dito. Huwag ganon. May ipit siya. Dito ito sa labas at haba-habain nyo ang ititira. Ayan. Itulak mo sa gitna. Yan. Tumutunog na. Nalalak na yan. Pagkatapos, subukan nyo itahi. Baka okay na yun. Kung hindi pa rin, ituloy mo ng palitan ng bobbin case. Yun lang ang dapat mong gawin. Sana malutas mo ang problema ng inyong makina. Sana'y nakatulong ako sa inyo. Hanggang sa susunod ko pang mga video. Ako ang inyong tutorial para sa basic sewing tutorial. Good luck, good health, God bless.